Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Pagpopondo para sa feasibility study ng pagtatayo ng cut-off channels sa mga kailugan sa Rehiyon 2, inaprubahan ng Cagayan Valley Regional Development Council. Ang kabuuang ulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Manamnama ti panang isayangkat ti panagadal para iti panang ipasdag ti cut-off channel si tinaduma-duma river sections diti Rehiyon 2. Napagnunumuan iti 128th Regional Development Council when RDC meeting ti panangaprobar iti endorso funding request para iti nasawa panagadal iti gandat ang mapapigsa ti discharge rate ti Cagayan River ken masulbar ti nabayagan na parikot iti panaglayos dagito a channel ket nakalinya kadagiti rekomendasyon ti 2002 Japan International Cooperation Agency when a JICA feasibility study on the flood control project for the lower Cagayan River. Iti mensahe ng embasa ni Vice Chair Christian Guzman impaganatgat ni RDC Chair ken Isabela Governor Rodito Albano III ti panakasapol ang masulbaron dagiti panaglayos agraman ti siltation crisis iti Magat-Dam. Nadakama dito iti gobernador tinapalalo a kasasaad ti dam aron rumuar kadagiti panagadal 40 to 50% ti kapasidad daytoy iti nakompromiso wenno nasayang gapu iti siltation. Manipud Tuguegarao City daytoy ni April sa Lucan Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dumako naman tayo sa Baguio City. Mobile birth registration ipatutupad ng Baguio City Local Civil Registry Office. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jong Munar. Mga ipatungpal manan iti Local Civil Registrar's Office iti mobile birth registration iti Sangagusot 28 nga barangay iti syudad ti Baguio. Sigon kini Local Civil Registrar Luz Perez daytoy ket gapo tanaduktalan nga dupay lang dagiti unregistered individuals iti syudad. May basar iti 2020 population census na stroke nga 4,000 nga umili ti Baguio iti sanpay laing nga nairehistro. Inaon pay ni Perez sa kangrunaan makagapo iti daytoy ket daduma kadagiti residente nang runa dagiti senior citizens ti sanpay lang aware iti kanapateg iti birth registration ken dagiti daduma ket gapo ta umakakar dati sa bali nga lugar iti agdama ket manarimaan iti panakikoordinar da kadagiti babarangay nang runa kadagiti adan iti kadwan nga unregistered individuals. Inayon na ang mga patungpal damatlaeng iti massive information education campaign kadagiti babarangay may naig iti kanapateg iti birth registration. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac. Kontrabigay Committee at Complaint Center laban sa vote buying itinatag sa bayan ng San Andres. Narito ang balita mula kay Jan Tatad. Nagtatag nin Kontrabigay Committee asin nagtalaga nin Complaint Center para digdi sa banwaan nin San Andres sa Catanduanes katakod ka nagpaparaning 2023 barangay sa Sangguniang Kabataan Elections. Sigun sa lokal na gobyerno nin San Andres, sindaan kainot-inote na nagbilog kan komiting ini asin nagtindog nin Kontrabigay Complaint Center sa Catanduanes katakod kan COMELEC Resolution number 10946. Mauot daa kan pagtatag na ini na mas mapadali ang proseso nin pagresebe nin mga reklamo o kausipan na may kinaaraman sa pagbarakal asin pagpapabakal kan mga boto. Ang nasabing Kontrabigay Complaint Center naging operasyonal kasabay kan pagpuon nin election period kan Agosto 28 asin madalagan man ini hanggang 29 ni Nobyembre kan presenteng taon. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si Jan Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Jan Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mahigit 400 PNP personnel mula PRO 7 isinailalim sa reassignment dahil may mga kamag-anak na kandidato sa BSKE 2023. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Bukabas sa 450 ka mga polis ubos sa Police Regional Office 7 ang gipang reassign human nga doon na sila'y kabanay nga may kandidato alang sa barangay ug SK elections karong maabot nga Oktubre 30. Kini mao'y gikumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari ang tigpamaba sa PRO 7. Kinadaghanan sa mga gipang reassign nga mga polis ang nagikan sa Bohol Provincial Police Office nga dunay 238 ka mga polis. Gisundan sa Cebu Provincial Police Office nga 204 ka mga gipang reassign nga mga polis. Negros Oriental Provincial Police Office 78, Siquijor Provincial Police Office 15, Cebu City Police Office 1, Regional Mobile Force Battalion 7 4, Lapu-Lapu City Police Office 3 ug Mandawi City Police Office 2. Ipasabot ni Pilari nga temporaryo lamang ang reassignment sa naisgutang mga sakop sa kapulisan ug say gayon nga walay igong rason nga ipabilin sila sa ilang kasamtangang assignment. Inighuman sa election period mabalik ra gyapon sila sa ilang original nga place of assignment. Ang mga gipang reassign nga mga pulis matod ni Pilari gibalhin lamang og laing police station apan anaara gihapon sa susamang lalawigan. Ang maong lakang gihimo usab aron masiguro nga dili maka-impluwensya ang kapulisan sa eleksyon hilabi na og aduna sila'y kabanay nga may kandidato. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu kini si Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo. National Coconut Congress gaganapin sa Iloilo City sa buwan ng Nobyembre. Pakinggan ang kabuuan ng ulat na ihahatid sa atin ni Janelle Baclay. Magahiwat sa 3 ka adlaw nga National Congress ang mga coconut coffee kag cacao growers sa syudad sang Iloilo. Sa maabot nga Nobyembre 8 tubtob 10 yara sa 1,500 ka mga delegado gikan sa nagkalanlain nga lugar sa pungsod ang magatambong sa Coconut National Congress sa Iloilo Convention Center. Katuyuan sinisuno kay Popa Agriculture Cooperative President Buen Mondihar nga matudloan ang mga mangunguma sang pagtanom sang kakao, kape kag lubi. Mapasanyog ang ila produksyon labi pa kag nagataas ang demand sang produkto sa bilog nga kalibutan. Lakip man sa pagkatalakayon sa pagdilipon ng pagbulig sa pag-inganyo sa mga upland farmers nga mag-convert sang ila talamnan kag kaingin sa plantasyon sang kakao, kape kag lubi sa diin dako ang ila pagkakitaon. Ginalauman nga magatambong man sa okasyon mismo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga muman ang nagapabilin nga tiglikom sang Department of Agriculture. Gikan sa Iloilo, Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Davao City Police at Central 911 nagsagawa ng inspeksyon sa mga manhole sa Davao City bilang parte ng anti-robbery campaign. Narito ang detalye ng balita na ihahatid sa atin ni Armando Feniquito mula sa Davao. Nagpahigayon og inspeksyon sa mga manhole drainage ang Davao City Police Office ug Davao City Central 911 isip parte sa ilang anti-robbery campaign. Sa pahayag nga gipagula ni DCPO spokesperson Captain Hazel Tuazon, unang gihiling ang manhole sa San Pedro Street nga duol sa mga pawn shop, money remittance centers o guban pang mga establishmento. Kini aron masuta ang posibleng agihan sa mga kawatan nga kasagaran nagaagi sa drainage network sa dakbayan para manlungkab. Kay numduman nga dunay nahitabong lungkab sa dakbayan pipila ka mga semana na ang nilabay kung asa nasuta nga miagi ang mga kawatan sa kanal duol sa usa ka grocery store. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Feniquito mula sa Davao. Pumunta naman tayo sa Marawi. Bangsamoro Government isinusulong ang partisipasyon ng mga lokal na komunidad para sa mapayapa at maayos na BSKE 2023. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Johania Yusuf mula sa Marawi. Mas pakalani na Bangsamoro Government kumadaklataw labaw si kumawawatan na darpa sa programa ira na Community-Driven Safety Security ngulalan sa Ministry of Public Order and Safety o DINA MPOS. Kabasa ay MPOS Director General Attorney Al Rashid Balt, isay ni kumapanamariran sa kapakalikay kung mga widakala adi na kimamanya aniyan kung kapakatalinguma o barangay sanggunian at kabataan election sa giyang kay October 2023. Padaya ko kalalaman nira na ugup uman makatalinguma so kasimili sa uluan kuma barangays. Kabasa ibalt na aya plano iran sa Ragunayan na mas makalawlad so kasunguan nira na mga darpa kagisa kumyaw na agumyay po sa Ragun nasisirang bumya kasong ko mga hotspot municipalities o mga provinces. Misabab siin na punguyatan ni Balt sumadaklataw ko kasagudwakiran ko programa iran para ko kapakalikay ko mga widakal agusimokot sabab sa eleksyon. Puon sa Islamic City of Marawi, Johania Yusuf para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusuf mula sa Marawi.